mabuti, mababasa natin sa Gawa 4. Ha? Pakibasa na natin. Simulan mo rito. Sa Ito yung mga apostol, yung mga yes. apostol na nanalangin. 4:24. Ito. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroon. O Panginoon, Okay. ulitin natin ha. Sige. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng naroroon. O, kung tinawag nila, ayaw sa curious Panginoon. Sa Arabic, Rab. Rabbana, sabi nga nila, Ya Rab, O Panginoon, na gumawa ng langit at lupa. Tuloy yung pagbasa. Tuloy pa natin. 25. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David mo, na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban, at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Kristo dito, sa isang salin, ang alipin o lingkod na si Kristo. Natin. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran. Yun, banal si Kristo pala, banal na lingkod o alipin ng Diyos Pero kita mo, paano nila tawagin ng Diyos? Panginoon. Kaya dito nag-conclude sila. Ito conclusion nila, 29. At ngayon, Panginoon. Ngayon, Panginoon. Hindi nila sinabi, at ngayon, Ama. Hindi. Dinadalangin namin ang lahat ng bagay nito sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen and amen, amen. Walang ganun. Ganito sila manalangin. At ngayon, Panginoon. Tuloy. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita na may buong katapangan. Tuloy. Habang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. Wala nang Kristiyano nagdadasal ng ganito Banal na Kaya lingkod. Kristiyano, pag nagdasal ngayon, lalo na yung mga born again at ibang evangelist, Jesus! We love you. May iba, meron akong pastor na kabatch Ha? O, babanggitin ko na, sana napapanood mo ito. Pastor, ano ba pangalan ito? Nakakalimutan ko tuloy. Victor Legaspi. Yan. Ang kabatch ko yan, ng high school. Nag-reunion kami. Sana may invite dito. Pastor yan ng Word of Hope siyempre, out of respect, mananalangin na. Nandun kami, nagkape-kape muna. Mananalangin na, siyempre, Muslim ako. Kaya alam naman ako mag-lead ng prayer sa kanila. Hinayaan ko naman sila magdasal. Pero nandun ako sa Krista. Out of respect, siyempre. Respeto naman natin ng ibang pananampalataya. O ngayon, nagdasal sila. Nandun tayo sa gilid. May kasama akong dating daan, may kasama akong Iglesia ni Cristo. Medyo distance lang. Ngayon, nanalangin yung pastor. Sabi ni Pastor Victor Legaspi, ito sabi mo. Sana sagutin mo ito kakagulo tuloy yung batch natin. Ito sabi. Tinan mo. Sabi niya, Father, thank you for the blessings, blah, 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 blah. Salamat po sa mga pagpapala. You died for us. Napaganon ako Tinitin ako yung mga classmate ko. He called the Father. Pagkatapos sabi niya, yung Father, you died for us. Pagkatapos, bandang uli ng kanyang panalangin, we ask this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Mapanganga ako naintindihan kaya naman kasama ko yung panalangin itong si Pastor. Sino tong Father na tinatawag? Pakamatay pa. Pagkatapos yung Father ang namatay sa kanya.
Pagkatapos, sino naman itong Jesus na itong tinawag ng Lord and Savior? Parang iba eh. Iba yung namatay. Iba itong si Jesus eh. Are you telling us that it was the Father, yung God Almighty na tinutukoy ninyo ang namatay? Who died on the cross, by the way? Pastor Legaspi. Ha? Who died on the cross? Eh, nung tinanong ko yung mga klase ko, basta sagutin ako, nagtatanong lang ako, nalito ako sa panalangin eh. Ayun, kasi trinitarian ng mga Word of Pope, eh, bakit mo sinasabi, namatay yung Ama? Eh, kung namatay, tapos bigla mo pinagit si Jesus Christ, parang hindi si Jesus Christ yung namatay. Nalito ka, ikaw nalito sa panalangin mo eh, Pastor. Hindi biro yung sinasabi mo eh. Iniwan mo yung nakatiwang mo sa batch natin. Maraming mali. Nagtanong lang ako eh, bakit naman kayo nagagalit sa akin? Buti nga lang, may kakampi ako sa mga kabatch namin. Bakit naman magagalit kayo kay Muslim? Totoo naman yung tanong niya eh. Nalilito lang naman siya. Dilinawin nyo. Imbis na linawin, hindi ako pinansip. Bilak ako. Inaway pa. Hindi na ako sinasali sa mga ganito. Ayun po. O ngayon, Kareli, kung totoo na dapat itawag natin sa Diyos Ama, eh bakit ang mga apostol hindi nila tinawag na Ama ang Diyos? Habang sila'y nananalang. Kundi Panginoon. Panginoon eh. Sa Arabic, Rab eh. Rab. Tapos, pag nanalangin sila, banggitin man nila si Kristo, kanilang binabangit ang iyong banal na lingkod na si Jesus. Alipin tayo. Alipin si Jesus eh. Iba naman eh. Ang aming Panginoon at tagapagligtas, pati Iglesia ni Kristo, tinatawag pa si Jesus, tao naman pala eh. Iyak-iyak pa. Nananalangin kayo, Panginoon Jesus! Pamagitan po niyo kami sa Ama. Tanggapin po ninyo itong aming ginawa. Opo, siya nga po. Tumatawag kayo kay Kristo, tao naman pala, aral niyo, turo niyo. Sila rin yung kumukontra eh, sa utos na una. Paano? Na manalangin kayo at sambahin. Paano kayo manalangin kayo? Nakakarinig pa siya ng panalangin. Sablay lahat eh. Ito muna tanong ko ha, sa gawa muna tayo, Kaeli. Alam ko, may mga talata kang gagawin, diyan ka naman nagmamalaki. Magic na naman. Ha? Kaya lang, Muslim ang kaharap mo, hindi ka makakalusot eh. Dito muna tayo, kung totoo, na dapat itawag mo sa Diyos ay Ama, bakit ang mga apostol ayon sa gawa, hindi kailanman nila tinawag ang Diyos na Ama kapag sila'y nananalangin? Alam ko, may talata kang gagawin. Hihintayin lang kitang sumagot. Ngayon, kung ayaw mong sumagot, o yung mga aliporis na nanggigigil, o di sumagot kayo, welcome kayo sa Cafe Talakayan. Ayaw nyo rito, papuntahin nyo kami sa inyo. Sa lugar nyo. Coordinating center nila. Kung ayaw nyo debate, di sharing. Meron kaming binibisitang pamilya ng dating daan, tatandaan po ninyo yan. Tao kaming tinatanggap, tao din kami humaharap, wala pong kaguluhang nagaganap, maayos po ang pag-uusap namin, nilagay na po namin sa YouTube ang mga gawain na yan, ginawa namin, no? Usapin sa kanila. Yun po, sinasagot namin, okay, magagalit mga kababayan ang dating daan. Pag-aaral lang, pagsusuri lamang ito, no? Na kung saan ay dating daan kayo ng dating malaman talaga yung wala na kayo sa dating daan kasi pag naniniwala kayo kay Pablo. Delikado yan, pag sinabi mong dating daan. Delikado yan. Babasahin pa ba? Huwag na. Huwag na. Alam ko yung tinutukoy mo. Delikado yan baka mamaya masyado naman. Ayaw naman natin silang sakdan. Ano lang natin, pag-aaral lang at pagsusuri sa tama. Yes. Yun lang naman ang kailangan natin. Ngayon, gagawin pa ba? Sinasagot natin. Ako, naniniwala po si Karashin at kaya kong patunayan sa ganang amin ng pangalan po ng Diyos. Ang proper name po ng Diyos ay walang iba kundi Allah. Ganito pinakilala ni Abraham, ni Ismael, ang pangalan po ng Diyos. Okay? At handa pong humarap si Karashin. Debate man, sharing man, anumang usapin na may kinalaman po sa pangalan ng Diyos, narito po si Karashin. Papiyo po namin sinasagot in layman's term. Huwag magagalit yung kababayan natin ang dating dati. Kinutyan niyo yung salitang Allah. Mali daw, mali. Ngayon. Eto, nagtanong kami ngayon, mga Muslim. Yung mga makapanood dito ng membro ni Soriano, alam ko manggigigil kayo. Kaya lang, naawa ko sa inyo kasi wala kayong tagapagtanggol. Yung hinahangaan ninyong iniidolo nyo, ayaw na sumagot sa amin. Kasi ayaw na rin makipag debate sa Muslim, bla bla bla, bla bla bla. May dahilan pa siyang pinapangat yun. Diba? Ngayon, ma-challenge kayo sa amin. Kaya kayo, ayaw nyo makipag-usap sa Muslim eh.
Kasi may kalalagyan kayo eh. Pagdating sa pangangatiran, wala po kayo may titindig sa Muslim eh. Wala talaga. Oh, hindi naman po kami... Kung meron man, patunayan. Alam mo, wala tayong personal dito, aral lang. Meron po tayong kinakausap na ang membro ng dating daan. Ha? Hindi po kami nag-aaway. Wala kaming personalan. Aral lang pag-uusapan natin. Maniwala ko kayo kay Karashi. Maniwala po kayo sa amin. Kung subukan yung pumunta rito. Libre kape. Libre kape. Libre kape. Pati kain, libre na rin. Ha? O, subukan lang ninyo. Hindi tayo mag-aaway. Ano lang tayo, sports lang. Aral lang. O. Mali! Mali! Yung salitang Ama sa pangateo ni Eli Soriano sa chapter 63 verse 16 ng Isaias. Ha? Mali din ang sinabi ni Eli Soriano na yung pangalan ng Diyos, Ama, pagkatapos pag nalangin ka, Ama, tapos ito pa, no? Mali daw yung Allah. Sabi niya, tinutya niya yung salitang Allah. Yung medyo... Tinutya niya. Trigger yun eh. O ngayon, masama ba kung sumagot kami? Masama ba kung i-challenge namin kayo? Di, mangharapan na lang tayo. Hindi naman kami nagyayabang eh. Naniniwala kami, nasa totoo kami. Naniniwala kami, ang aming pangaral ay mayroong tiyak na karunungan. Basahin nga natin. Ito yung mababasa natin sa Surah Yusuf, chapter 2. Tingnan nyo, gano'n po kami katiyak. Ito kasi sinasabi sa amin ng Quran Karim na sinasampalatayan na namin purong salita ng Diyos. Talagang tunay na salita ng Diyos. Hindi yung inimbento lang ng kung sino-sino author na hindi naman palaman kung sino ang sabi niya. Basahin natin sa Tagalog. Sa Arabic po namin. Qul! Chapter 12, Yusuf, chapter 12, verse 108. Qul! هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sa Tagalog, ito po yung salin, no? Sa pinakamalapit. Ipagbadya mo. Buti pa, ito nang basahin natin. Ayun na lang, para medyo ayaw ko yung salitang Tagalog na ipagpadya. Mas maganda itong basahin. Sabihin mo, ito ay landas ko. Nag-aanyaya ako tungo kay Allah batay sa pagkatalos. Ako at ang sino mang sumusunod sa akin, napakamalwalhati ni Allah. At ako ay hindi kabilang sa mga nagtatambal kay Allah. English, say, O Muhammad, sabihin mo sa kanila, tell them, this is my way. I invite you unto Allah. I invite you unto Allah with your knowledge. May tiyak na karunungan. I and whoever follows me. Sa makatwid kami mga Muslim. I also invite you to Allah subhanahu wa ta'ala. With your knowledge. May tiyak na halaman. Anong tiyak? Tiyak ako ng pangalan ng Diyos ay Allah. Tiyak ako na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Yan po, inahamon namin ng sino pa man. Pagdating po sa usaping pangreliyon, inahamon po namin ng sino man. Inahamon po namin ang membro ng dating daan. Para patunayan. Patunayan na. So, yun po. Siguro, dahil na lang tayo, medyo... Kaya natin. Kasi alam ko, matcha-challenge sila. Naku, si Karashi, hindi yata alam na may talata sa Biblia. Ang sabi ni Kristo, pag manalangin kayo, Ama namin! Ayan. Hindi yata alam ni Karashi sa Biblia, si Pablo tinawag ang Diyos, Ama! Okay, ayan. Hinihintay po na, anong hindi alam? Anong hindi alam? Huwag yung spolin ng Muslim, kapatid. Baka mamaya, pag-upload natin ito, saan mobile na... Sag-isag, itay natin sumagot si Kaya. Okay, mga member niya. Pero doon muna sa gawa. Bakit nung manalangin ang mga apostol, hindi sila tumawag? Nama, kung totoo na dapat, anak ka ng Diyos, tatawagin mo ba ang Diyos na sa pangalan niya? O ito, di ba? O bakit hindi nila tinawag na Ama? O yun ang puzzle namin siya. Hintayin mo namin. Hintayin natin yung sagot. So, pansamantala. Pansamantala, dito muna tayo, no? Ganito na lang po kami. Ako po si Odim. Maraming salamat dahil ako'y nagbigtaan ulit ng Kapitalakayan.
Muli sa inyo, magandang hapon. Naway sa susunod na papapalabas namin ay masagot na sana ni Kaeli Soriano yung aming katanungan na ano nga ba talaga yung itong pangalan. No? Muli, ito po yung aming episode na ano ang pangalan ng Diyos. Tanong mo kay Soriano, sasagot din si Karashid dito sa Kape Talakayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.